babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama
ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. So tayo po ay nasa ika-4 na linggo na ng atin pong paglalakbay tungo sa 4 na pong araw na paghahanda para sa pagdiriwang natin ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ika-4 na linggo. At ang tawag natin dito, Letare Sunday. Sabihin nyo nga po, Letare. Ibig sabihin sa Tagalog, magalak o kaya magsaya. Ito ang pinagsisigawan sa atin, magsaya tayo, magsaya ka naman. Huwag kang mamuhay sa kalungkutan at huwag mong piliin na maging malungkot. Ikapapahamak mo yan. Magkakasakit ka lang sa kung saan saang bahagi ng iyong katawan sa pagpili mo na mamuhay sa kalungkutan. Ang kalungkutan po ay isang lason. Kaya minsan, maraming nagkakasakit dahil marami ng lason sa katawan. Toxic nga ang tawag natin, di ba? Maraming toxic na pinapasok natin sa ating katawan, pero ang tanging gamot lang din naman ay maging masaya. Yung disposisyon, di ba? Kasi kahit sa mga nagkasakit na po dito, kahit anong gamot ang iinumin mo, kapag hindi mo hinahandaan yung sarili, pag hindi mo binabago ang disposition mo sa buhay, hindi ka talaga gagaling. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, maging masaya ka. Libre po yan. Hindi nyo kinakailangan pumunta sa Mercury Drug para bumili ng pampasaya. Kasi desisyon dapat yan na dapat mong ginagawa araw-araw. Hindi naman nawawala yung problema, pero wag mong hayaan na ang problema ang umubos ng iyong kaligayahan. Sabihin nyo nga ulit, magsaya. Maraming dahilan para maging masaya. Huwag mong hanapin at huwag mong tingnan yung mga nagpapalungkot lang sa iyo. Sa ating ebanghelyo, binibigay sa atin yung talinghaga, kwento ng bawat pamilya. Dahil sa pamilya, diyan tayo nakakakuha ng mga disappointment, diyan tayo nakakakuha ng kalungkutan, pero tandaan natin na sa pamilya tayo makakakuha ng kaligayahan. So nasaan ba tayo dito? Ano ba nangyayari sa pamilya? Ang pamilya nyo ba ang nagiging takbuhan? Ang pamilya nyo ba ang pinagmumulan ng kaligayahan? O ang pamilya ninyo ang pinagmumulan ng kalungkutan ninyo? Tandaan nyo po
ibinigay ng Diyos ang pamilya para maging daluyan ng pagpapatawad, daluyan ng pagtanggap, daluyan ng pagsisisi. Kung diyan ka nasaktan, diyan ka rin magiging masaya. So maraming itinuturo sa atin dito. Tingnan natin, ha? Yung kwento, mayroong dalawang anak, no? Yung isa, kinuha ang mana, nilustay, nagpakasasa, nagpakaliwaliw, at kung ano-ano mga bisyo ang ginawa, hanggang sa maubos ang kanyang mana, ang kanyang pera. Dahil naubos na, wala na siyang makain. Wala nang tumatanggap sa kanya, wala nang nakikipagkaibigan sa kanya. At kahit pagkain na pangbaboy, hindi binibigay sa kanya. Ganun na katindi. Pwede ba nating sabihin na buti nga sa kanya? Yan ang napala niya. No? Ang yabang-yabang kasi niya. No? Binastos niya yung tatay niya. Dahil buhay pa, kinuha na yung mana. Dapat lang sa kanya yan. Pero dito po sa kwento, na-realize niya, nagkamali siya. At dito, binalak niya na bumalik, magsisi, humingi ng tawad sa kanyang kasalanan. At hindi naman siya nabigo dahil pinatawad siya ng ama. Dahil nung umuwi na siya, nakita pa lang siya ng ama, sinalubong na ito ng yakap. Kasi grabe naman na yun nangyari sa kanya. Ano pang mapapala kung susumbatan niya ito? Ano pang mapapala kung ipamumukha niya yung kanyang ginawa? Nadapa na nga eh. Pero ang mahalaga sa kanya, doon sa tatay, nagbabalik ang anak. Yun lang ang importante. Nagbabalik. Pero, yung isang anak naman ay ayaw pumasok ng bahay. Masaya na yung bunso, masaya na yung ama, masaya na lahat sa paligid, itong panganay malungkot. Ayaw niyang tanggapin ang pagbabalik ng kanyang kapatid. Kung halimbawa, kayo po ito, papasok ka ba at makikipagsaya o mag-iinarte ka din at doon ka lang sa labas ng bahay? Sa tingin niyo po, kung kayo ang nasa kwento, paano mo ba tatapusin ito? Ano? Papasok daw. Iyon ang paanyaya sa atin. Pumasok tayo. Kung paanong ang Diyos patuloy na nag-aanyaya sa atin, pumasok. Walang panunumbat. Sa tuwing dumarating tayo dito sa pagdiriwang na ito, kaligayahan ng Diyos na makita ka. Ikinatutuwa ng Diyos na naririto ka. Hindi tayo nakakarinig sa Diyos. Kahapon nagnakaw ka. Kahapon binastos mo ang magulang mo. Kahapon nagdabog ka. Kahapon niloko mo ang asawa mo. Kahapon nakipagchismisan ka. Wala. Basta para sa Kanya, kung ikaw ay nagsisisi, pumunta ka dito, yayakapin lang tayo ng Diyos. At dun tayo dapat mas magtuon. Yung niyayakap tayo at sinasalubong tayo ng Diyos. At tanggapin din natin na may mga tao, mga kapwa natin, kapatid natin, hindi pa kayang tanggapin ito.
Pero ipagdasal natin na sana matanggap tayo sa kabila ng ating kahinaan at mga nagawang pagkakasala. Pero kung sakali po, kung tayo ay nasa isang sitwasyon na hindi natin pa kayang tanggapin, magdasal tayo lalo. Kasi hindi tayo talaga makakakita, makakaranas ng kaligayahan, yung saya, kung lagi natin iisipin at babalikan yung mga pangit at hindi magandang ginawa ng isang tao, lalong-lalo na kung pakiramdam mo sa iyo ito ginawa o ikaw ay agrabyado. Hindi ka talaga magiging masaya. Pero ang panawagan sa atin, sana po makipagsaya tayo kung paanong ang Diyos ay laging nagiging masaya sa ating pagbabalik. Amen?